Itong San Miguel Beer ngayon, ang tinitignan daw ngayon ay yung mga ibang oportunidad para mapalakas yung lineup nila sa darating na draft. Dahil nga ayon dito sa reports, mukhang ito raw si Baltasar baka hindi magpa-draft. Hindi pa confirmed yan, pero hanggang sa ngayon wala pa siyang official announcement. Ang tinitignan daw ng San Miguel Beer na makukuha dyan ay itong si Kenta Finn, na pwede maging isang wingman ng San Miguel o di kaya naman ay isang matangkad na shooting guard. Mukhang ang gusto raw kasi ngayon ni Coach George Gallant ay maging athletic itong San Miguel Beer, at ang pag-a-add ng isang player katulad ni Taffin ay makatutulong dito. Hindi siguro magiging number 1 pick itong si Taffin, lalo na kung maraming mga ibang players na mag-apply. Pero asahan natin na kung ang San Miguel Beer ay gustong makuha ang nasabing wingman, malamang ang kukunin nila ay yung number 5 pick nitong Northport Batang Pier. Doon sa number 1 pick ng Terra Firma, malamang kung hindi yan si Cedric Bearfield, baka si Sonny Winston, kung hindi magpapadraft itong si Justin Baltasar. At hindi pa kasi tiyak na yung number 1 pick ng Terra Firma sa SMB mapupunta, dahil baka sa Hinebra yan ibigay. So ganun pa man, kung si Taffin nga ang makuha ng San Miguel Beer, magandang addition to doon sa kanilang wings. At kung gugustuhin nga ni George Gallant, pwede rin siguro yan na maging shooting guard para magkaroon ng mismatch dahil doon sa height at athleticism niya. Kung ito ay matutuloy, makikita na nga natin yung plano na pabatain pa itong lineup ng San Miguel Beer para makapag-compete dito sa lineup ng mga kalaban nila ngayon. Dahil syempre yung core ng SMB ay tumanda na. Kaya ngayon gusto nila as much as possible, lalo na mataas ang kumpiyansa ni Junmar Fajardo, makakuha sila ng mga players na magko-complement sa laro nito. As it is, konfirmado na ito si Taffin ay magpapadraft talaga sa PBA. So ang tanong na lang dyan ay kung paano ito makukuha ng San Miguel Beer para mapalakas yung kanilang front court dito sa darating na PBA Commissioner's Cup. Ayon dito sa report na lumabas mula sa Daily Tribune, yung naging injury pala kay Justin Brownlee o yung operasyon ay doon sa bone spur sa kanyang paa. Tapos na raw yung operasyon ngayon at ang nangyari ay nagre-recover na ito. Ang tanong na lamang ay kung makapaglalo ito sa Asian Games. Day-to-day raw ang status ni Brownlee ngayon at masasabi natin na okay naman siya kung yung recovery ang pag-uusapan. Ang tanong ay kung magiging 100% ba siya kapag maglalaro para sa Gilas Pilipinas at sa Hinebra. Sa Gilas kasi syempre nandiyan si Kwame na pwedeng tumulong at marami pa tayong ibang players dyan. Pero ang tanong, pagdating ba dito sa Commissioner's Cup ay 100% itong si Justin Brownlee. Siyempre sa Barangay Hinebra ngayon, hindi nila ma-afford na ito si Brownlee ay hindi 100% dahil wala na nga ito si L.A. Tenorio at si Jeremiah Gray. So kailangan tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito kay Brownlee, pero so far, alam natin malakas ang fighting spirit ito at yung kanya daw recovery process ay maganda naman ang tinatakbo. Total sa October 15 pa lang naman ang umpisa nitong Governor's Cup ay itong Commissioner's Cup, at usually yung mga teams na naglaro sa finals ng huling conference ay medyo matagal ang umpisa o matagal bago maglaro. So baka November pa bago magkaroon ng first game ang Hinebra dyan sa Governor's Cup. So mahaba-haba yung panahon para makapag-recover si Justin Brownlee. Ang magiging problema na lang talaga ng Hinebra ay itong sitwasyon kay Jeremiah Gray na kinakailangan makahanap sila ng shooting guard. Of course, pwede silang kumuha sa draft sa pamamagitan ng trade, pero kinakailangan din natin ikonsidera na of course si Coach Tim Cone hindi yan masyado naglalaro ng rookies. So baka experienced player katulad ni Maverick Hanmisi ang susubukan nilang kunin. Abangan na lang natin kung ano magiging plano ni Coach Tim Cone at adjustment kung sakali nga na ito si Justin Brownlee ay hindi pa masyado na maging 100%. Kinumpirma mismo nitong si Chot Reyes na balik na siya bilang coach ng TNT. Ito ay ginawa niya sa isang panayam sa Spin PH. At ito rin na magkukumpirma na si Jojo Lastimosa ay balik na bilang team manager ng Katropa. Nung nag-resign ito si Coach Chot Reyes sa Gilas, maraming nagsasabi na baka hindi raw ito totoo. Pero ito ay talagang confirmation na natapos na ang kanyang duties dito sa national team natin at balik na siya sa TNT Tropa. Marami ang magugulat dito dahil ang ginawa ni Jolas bilang coach ng TNT ay napakaganda na pag-champion niya ito kontra dito sa Barangay Hinebra doon sa nakaraang Governor's Cup. Ganun pa man, maliwanag din naman yung sinabi nitong TNT Tropang Giga at maski na ni Jolas na yung kanyang appointment ay temporary lamang. Kung inyong magugunita, itong si Lastimosa ay team manager ng TNT Tropang Giga at dahil ngayong balik na si Chot Reyes bilang coach, itong si Jolas malamang balik na rin niya na bilang team manager.
Pero ganun pa man, napatunayan na nila Stimosa na kaya niya maging head coach, kaya wag na tayong magulat kung sooner than later ay magiging head coach to ulit. Samantala si Chot Reyes naman, pamilya na sa kanya syempre ang TNT Tropang Giga at marami siyang naging success dito. So hindi magiging problema yung adjustment. Pero kahit na bumalik na itong si Chot Reyes dito sa TNT, hindi pa natitiyak na itong Governor's Cup na siya na mismo ang magko-coach o magmamando rito. Dahil sinabi ni Coach Chot sa panayam na gusto muna raw niya na magpahinga. So tignan natin kung itong sa Commissioner's Cup o baka sa Philippine Cup pababalik ito si Chot Reyes. Dahil syempre nakakapagod at nakaka-stress talaga yung nangyari doon sa FIBA World Cup. So abangan na lang natin kung ano ang gagawin ito si Chot Reyes ngayon. Samantala naman, itong TNT, kahit sino pa yan, kahit sila Stimosa o si Reyes, masasabi natin na magiging isa sila sa mga favorites dito sa darating na Commissioner's Cup. Dahil alam naman natin, ang lakas ng kanilang lineup ngayon, pati na import. May posibilidad nga kaya na yung first round pick nitong Blackwater Bossing na magiging number 2 dito sa darating na draft ay mapunta sa Meralco Bolts. Lumalabas kasi yung posibilidad na yan dahil nga itong si Brandon Rosser ayon dito sa mga insiders ay mapupunta dito sa TNT Tropang Giga sa pamamagitan ng isang 3-team trade kung saan kasama ang NLEX at ang Blackwater. Kung sakaling ito si Rosser ay mapunta na dito sa TNT, malaki daw ang posibilidad na yung first round pick ng Blackwater ay mapupunta naman dito sa Meralco Bolts. Sa NLEX daw medyo malabo dahil parang ang priority ng MVP group ay yung katropa at ang Bolts. Ang Meralco bago na coach si Luigi Trillo, so pwede nating masabi na gugustuhin niya siyempre na magkaroon ng isang first round pick na makatutulong dito sa kanilang lineup para makapag-champion na at hindi puro runner-up sa Barangay Ginebra. Kailangan din natin tignan, assuming na ito si Justin Baltasar hindi magpapadraft, marami din naman diyang ibang pwede dahil nandiyan si Sonny Winston, of course, pwede rin na makuha yan. O kaya ito si Lawrence Domingo, si Ken Taffin, si Richie Rivero, o baka si Kobe para sumali na dito sa draft. So ibig sabihin, maraming pwedeng makuha ang Blackwater bilang number 2 dun sa position nila sa draft order. Kahit na number 1 pick ang Terra Firma, yung number 2 mahalaga rin yan. At pag nakuha yan ng Blackwater, malamang ibibigay sa Meralco. So tignan natin kung sakasakali na mangyari nga yan, malaking tulong ito para sa Bolts, para sa wakas sila ay lumakas na lalo yung lineup. At kumbagay, maisahan na ang Barangay Ginebra kung sakasakali. Dahil yan ang pinaka-arch rival nila ngayon dito sa PBA. So abangan na lang natin kung paano gagawing trade dito ng Blackwater at Meralco para makuha nitong ni Coach Luigi Trillo yung first round pick na mukhang kinakailangan ng kanilang lineup ngayon. Shout out kay Andrew Anyosa, Jonathan Iloso, kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Toto Mamon, Rose May Ginelo, Margo at Gabriel Ugteyang, Dexter Domer, Kagawad Katsakino Dukusin, Joseph Pineda, Admond De Guzman, Brian Andres, RG Bueno at Nalina family, Myron Almosa at Balyete family, Anthony Alon, Ronald Berbosidad, Jordan at John Ray Di Malanta at Sid Maria, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family. Pinabati din natin si Enju, si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Ronald Berbosidad, Rico Olarte, JJ Sibum, Enrico at Presi Angsioko. Pinabati din natin ito si OG, Len Gio at Gia Santillana, si Edwin Carmona Jr., si Jordan at John Reedy Malanta at Sid Maria, si Jonathan Iloso, si Renato, Marcia, Renren, Junjun at si Enday Dineros. Pinabati din natin si Lorraine Pentino at pati na yung iba nating mga tagapakinig.